Tabi po natin yan. Amen. So, let us prepare ourselves para sa Word of God. Amen. Tawagin po natin ating pastor for the message. Amen. Pastor Manuel po. Amen. Praise the Lord. So, patuloy niyang kabutihan na pinakikita sa kanyang mga anak. At ngayong hapon ay, of course, dapat pagka-preaching, excited tayo. Amen? Amen. So, tayong tutulog-tulog. Baliktad, pagka-preaching. Bakit ganun? Pagka-preaching, nakakaantok. At para bang kandila kang nauupos sa init yan, no? Pero dapat pagka ating binabasa ang salita ng Diyos ay naroroon ang ating kasabikan. Amen? Amen. Para bang kumbaga sa kwan ay langit para sa atin. Amen? Amen. Tayo makausap at mapag-aralan natin. At nais ko pong buklatin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Jeremiah, Amen. chapter number 33. So, ang aklat na ito, ang verse na ito ay tinatawag na hotline. Jeremiah 33, verse number 3. So kung kayo ay nakararanas ng mga disastro sa buhay, mga problema at pagsubok, ay nandito ang hotline ng ating Panginoon. Amen. So kung nyo nakita si Amen, sabay-sabay po nating basahin. Sa gawing likuran, nakita nyo na? Amen. Jeremiah 33 verse number 3. 333. Ulitin po natin na makiisa at makikooperasyon so that we can worship the Lord. Amen. So verse number 3, basahin po natin all together now. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Tayo po ang sinabi po dyan ay tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo na lalaman. So tayo pong lahat ay yumuko. Dakilang Diyos, salamat po ngayong hapon at kami po ay may oportunidad na makarinig ng salita ng buhay na siyang hahamon at magpapalakas ng aming pananampalataya. At tulungan mo po kami, Panginoon, na aming mapagbulay-bulayan ang mapag-aaralang maipapangaral ngayong hapon nang makita po namin patuloy ang inyo pong makapangyarihang kamay sa aming mga buhay, na kayo ay tumutugon ng aming mga panalangin at mga panaghoy. At minsan pa, patawad po sa aming mga kasalanan. Ikaw ang magpakahayag sa kalagitnaan ng pangangaral ng mga salita mo, sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makapaupo na po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda pa kayo sa hapon. At guwapo pa kayo sa hapon. At tayo pinagpala, lalo na't pagka tayo ay nagsama-sama sa gawain ng Panginoon. At meron mga gatherings na ipinagdiriwang ay walang pwedeng maipanapat na espesyal na araw maliban sa araw ng pagsamba. Amen? Amen. So ito hindi kayang tapatan ng birthday, hindi kayang tapatan ng anumang okasyon na pwedeng magbigay sa iyo ng kagalakan, no? Kung tayo ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Sabi ng awit, no? Sinabi doon ni David na I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Okay. So, ako'y natutuwa, ako'y nagagalak kapag kanilang sinasabi sa akin na tayo ay tumungo sa bahay ng Panginoon, no? At sumamba.
Kaya yan ay hindi kayang bayaran, hindi kayang palitan ng anumang bagay, sapagkat ito yung pinakamahalagang araw na sinabi ng Hebrews na huwag pabayaan. Amen? Bakit? It brings joys in our heart. Nagbibigay ito ng kagalakan sa ating mga puso na hindi kayang tapatan ng taong maraming pera, yung galak ng isang mananampalataya. So ngayong hapon ay pamamagatan po natin ang ating pag-aaralan. Who knows the power of prayer? Who knows the power of prayer? Yan, sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng panalangin? Sino nga ba? Yan ay ating mapag-aaralan ngayong hapon. So, why do we need to pray? So, in the first place, dapat masagot mo muna, bakit mo kinakailangang manalangin? Dahil pag hindi mo nasagot yan, hindi mo mapapahalagahan ang panalangin sa buhay mo. No? So, at nakakalungkot, pagka naalala lang natin manalangin, pagka tayo ay dumaranas ng pagsubok at mga bigatin sa buhay. So, ang Panginoon para siyang isang reserbang gulong. Maalala mo lang pagka na-flat ka na. So, hindi raw po dapat. Okay. So, why do we need to pray? So, because God the Father tells us to. So, yan ay iniuutos, yan ay sinasabi ng Ama na ikaw bilang mananampalataya, are you saved? Amen. Ikaw bilang isang mananampalataya, makita mo na ito ay utos ng Ama. According to Psalms chapter number 50, Psalms 50, yan. Pero huwag niyong alisin sa ating text. Psalms 50. In verse number 15. Kung nyo nakita, say amen. Amen. Psalms 50, verse number 15. So, ganito po ang sinabi sa talatang 15. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ayan. So, in order na ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay, mahalaga na ikaw at ako ay tumawag, manalangin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi pag hindi ka nanalangin, hindi mo naluluwalhati ang Ama. Hindi mo nalulugod ang Diyos. Right? Kaya ang prayer ng isang mananampalataya ay napakahalaga. It is very vital sa ating buhay Kristiyano. So wag mong babasta-bastahin ang kapangyarihan ng panalangin. Bakit? It glorifies God when you come into prayer. Kaya pagka tayo pala'y nananalangin, naluluwalhati pala ang Diyos. Amen? Amen. Gustong-gusto pala ng Diyos na tayo tumatawag sa Kanya. At hindi lang yan. Because God the Son urges us to pray. Sinabi rin niya ng ating Panginoon, Jesus, no, na tayo ay manalangin according to Luke 18. Yan, Luke 18. In verse number 1, pag yan nakita, say amen? Amen. Luke 18, verse number 1, and he spake a parable unto them to this end, that man ought always to pray, and not to faint. Huwag mapapagod. Huwag matutulog when we pray to God. At ganun din yung sinabi ng Philippians. No? Pray without ceasing. So dapat ay manalangin tayo ng walang humpay.
So, ibig sabihin ay habang may hininga ka, no, pahalagahan mo ang panalangin. Minsan kasi na papahalagahan lang ng mananampalataya ang panalangin pagka siya ay nasa banig na ng karamdaman. No? Doon lang siya nakakatawag ng seryoso sa Diyos when he or she is in the bed of sickness. So, kaya nga sabi ng pastor, ang mga dingding daw ng ospital ay ito ay mga matitinding panalangin ng mga tao. Mga tao doon sa ospital, sila ay mapapanalanginin. Pero pag wala sila sa ospital, ikaw ay nasa bahay, ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay kung nasan ka man, ang panalangin parang hindi mahalaga. Hindi mo nakikita yung kagalakan, kahalagahan, at utos ng Diyos na tayo ay manalangin. So, pangatlo, because God, the Holy Spirit, prays through us, according to Romans chapter number 8, verse 26. So, ang isang naligtas, meron na siyang Espiritu ng Diyos na nag-uudyok, nagtutulak sa isang mananampalataya na manalangin. Okay, ito yung nakita Romans 8, in verse number 26. Say amen kung nyo nakita. Amen. So anong sabi dyan? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So nakita nyo, ang isang mananampalataya, isang tunay na ligtas, tunay na anak ng Diyos, born again, meron siyang Espiritu ng Diyos na tumutulong sa kanyang mga kahinaan, no? Kanyang mga infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. Sapagkat hindi talaga natin alam paano manalangin. Nalaman mo lang yung tamang panalangin nung nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Tama ba? Kasi ang alam nating panalangin yung tinuro sa atin. Nakamulatan natin, pero meron palang tamang panalangin. No? At ito ay ang panalangin, no? Na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Bakit? So, panalangin ng isang tao na may Espiritu ng Diyos, no? Anak ng Diyos, no? Pagka siya'y namatay, sa langit siya pupunta. Amen? Amen. So, meron na siyang gabay. Minsan kahit hindi mo alam mo sasabihin mo, pero yung naibubuka mo ang bibig mo, minsan hindi mo napapansin may nasasabi ka na kaugnay doon na dapat mong ipanalangin. So yun po yung gabay ng banal na Espiritu. Kaya salamat, tayo ay natuturuan na manalangin. So why we need to pray? Because God the Father tells us, because God the Son urges us to pray, and because God the Holy Spirit prays through us. Maging ang Espiritu ng Diyos ay tumutulong sa atin kung paano manalangin. So number 2. So kanina ay why do we need to pray? Number 2, why is prayer a power? Yeah. Why is prayer a power? So the eternal God acts. No? When Christian prays, no? God acts. No? Ang Diyos ay gumagawa. Ang kamay niya ay nakakakilos sa ating mga buhay. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, ang kamay ng Diyos ay hindi maikilos sa ating mga buhay. Bakit? Wala yung pagpapasakop. No? Anong pagpapasakop? Sa pagsunod natin sa panalangin. Kaya alam nyo, minsan kahit gusto ng Diyos at ayaw mo sumunod, napapasama Hindi po napapabuti, di ba? So maging ang mga lingkod ng Diyos, pagka hindi sila sumusunod, napapasama ang kanilang kalagayan sa buhay. Instead na sila ay mapagpala, sila ay napipinsala. Ayan. So, do you remember Jonah?
Si Jonah, bagaman siya'y propeta ng Diyos, pero ayaw niyang sundin ang gusto ng Diyos para sa mga tao sa Ninive. So tumakas siya. Ano nangyari? Nagkaroon ng unos sa karagatan at binagyo yung barko na kanyang sinasakyan. At alam niyo kung nasan si Jonah? Saan siya natagpuan ng kapitan, mga tripulante ng barko? Sa ilalim ng barko, natutulog. So, at nakita nila, napagtanto nila na ito ay Kristiyano. Ito ay lingkod ng Diyos. No? At ang sabi doon, no, na siya yung sanhi. Kaya alam niyo, pag napapasama buhay na iba, minsan tayo nasisisi. No? Tayo ang sanhi. No? So, anong sabi ni Jonah? Ako ay may misyon at hindi ko ginawa. So ako ang dahilan, itapon nyo na lang ako. Imbis na yung mga gamit nyo, itapon nyo. Kaya alam nyo, minsan, tayong mga Kristiyano nagiging curse. Tayong nagiging sumpa sa mga mahal natin sa buhay. Bakit? Hindi nakikita yung mabuting patotoo. Hindi nakikita na tayo mabuting Kristiyano. Ang nakikita nila, yung buhay natin na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. So, tinapon si Jonah, doon lang huminto yung unos. Nakita nyo? Kaya minsan, ang buhay natin hindi walang epekto sa iba. Disastro sa iba. Bakit? Masuwayin tayong Kristiyano. So, ayaw ng Diyos, mapapasama ang buhay natin pag hindi tayo sumusunod. Bakit? Nakakilala na tayo ng katotohanan. Alam na natin ang daan. No? Alam na natin ang kalooban ng Diyos. Ang gagawin na lang natin, susundin natin. Amen? Amen. So, minsan ay ting babasahin nyo yung inyong Bible reading, doon lalo na kayo nag-uumpisa, no? Na Kings and Judges, na paulit-ulit nilang sinusuway ang gusto ng Diyos. At minsan naiisip natin sa pagbabasa, ang titigas ng ulo ng mga taong ito. No? Yun ang pumapasok sa ating isip eh. Pero alam niyo, minsan nagagawa natin ng mga bagay na katulad na ginagawa nila. No? So, may pangako na ang Diyos. No? Meron ng instruction ng Diyos, and yet, hindi natin masunod yung gusto ng Panginoon. So, hard-headed. So, why is prayer a power? So, He hears. So, naririnig niya. Diba? Nung doon sa memory verse kanina, doon sa verse number 2 ng chapter 11, ang sabi doon, and the people cried unto Moses, and Moses prayed unto God, unto the Lord, no? And the fire quenched. So, at umiyak ang mga tao kay Moses, no? So, ibig sabihin ay humihingi ng tulong, no? Awa, na patigilin na ng Diyos yung apoy na kanyang itinutupok doon sa mga masuwayin, mareklamo, reklamador. Kasi narinig ng Panginoon, nagre-reklamo mga Israelites. At sabi doon, and God displeased. Hindi siya natuwa. No? At doon sa kanyang pagkayamot, no? Sila'y tinupok ng apoy ng Diyos. Nakakatakot, di ba? Talagang ang pagpuksa ng Panginoon sa kanila, pagka sila'y nagre-rebelde, patay agad eh. Walang second chance eh. So yun ay bulong-bulungan lang. No? Ba't ganun? Palaging tayo na lang ang inuutusan. Ba't ganun? Tayo na lang ang nagbibigay. No? Eh narinig ng Panginoon, hindi narinig ni Moses eh. Ang Panginoon nakarinig, na-displease. No? Kaya alam nyo, sabi ng Biblia, bago ko palang manalangin, alam na niya eh. Naririnig na niya. Eh yung magreklamo ka pa kaya, mas lalong dinig niya. Amen? Okay. He hears and answers. Okay. Anong sabi dito? Exodus chapter 22 verse 23. Exodus 22:23. Yeah. So I believe natapos na kayo dito sa inyong Bible reading. Amen? Exodus 22:23. 22, 23.
If thou. Ano? Okay, babasahin ko. If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry. Ano yan? Yung mga tao na inaragrabyado mo, pinasakitan mo. Pag sila'y nag-pray sa Panginoon, matindi. Nadidinig agad ng Panginoon, nagre-responde agad ng Panginoon. Kaya wag daw natin sila pasasakitan. No? Ano yun? Yung kapwa mananampalataya nila. Yung mga Israelita. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay dumidinig ng kanilang mga dalangin. Ba't kaya gano'n? Pagka tayo may mga problema, mas taimtim ang ating prayer. No? Mas seryoso ang ating prayer. May pagluha pa eh. Sabi nga ng pastor, kasama pa sipon eh. Umiiyak eh. No? Pero nung walang problema eh, hindi makita sa church. No? Sabi ng pastor. So nakakalungkot. So ginagaran ng Panginoon na siya ay tutugon, siya ay sasagot sa ating mga panalangin. And He refreshes. They look unto Him and were lightened. And their faces were not ashamed. Psalms 34:5. So ito palang mga nagpapahalaga sa panalangin, no? At nakikita nila na ito ay makapangyarihan. Ang sabi dito, sila ay maliliwanagan at ang kanilang mga mukha ay magniningning, no? At hindi sila mga mahihiya. So ano ibig sabihin? Kung naalala nyo, ang Panginoon ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, di ba? Na iniwan niya yung mga alagad at sinama lang yung ilang mga alagad ng ating Panginoon, no? Peter, John, sino po isa? So, nung nanalangin ng Panginoon, nung siya'y bumalik, hindi nila matagalan tingnan ang mukha ng Panginoon. Bakit? Nagniningning. Nagliliwanag. Kaya pagka nagpe-pray kayo, umaaliwalas ang inyong mga mukha. Gumagaan ang inyong pakiramdam. Bakit? Yun yung kapangyarihan na hindi mo nakikita, subalit nakikita ng ibang tao. That's why prayer is a power. Amen? Amen. So, dahil nasisilaw sila, parang si Limuel, pagka yung mic tumutunog, para bang silaw na silaw. So, ang ginawa ng Panginoon ay itinaklob yung kanyang balabal para hindi masilaw yung kanyang mga alagad. So, sabi ko nga, nagre-rejuvenate ang ating mga mukha, ang ating mga balat. Hindi nyo na kailangan magpaganda. Bakit? Pag nagpe-pray, ang isang mananampalataya, gumaganda at gumugwapo. Amen. Do you believe that? Yes. Yan ay mirakulo ng kapangyarihan. Amen? Amen. Sila yung may mga mukhang mga baby face. Amen? Amen. Katulad ni Limbal, baby face. Akala ko ako. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, kabaligtaran, kumukulubot, Ayun. kumukunat, Ayun. kumakapal. Eh, paano po pagka talaga namang matanda na kulubot? Hindi po ako naniniwala dahil sabi ng Biblia magre-rejuvenate. Babata, Bibili. aaliwalas ang mukha. So hindi nyo na kinakailangan, matitipid nyo na yung pera nyo. Magbasa ka lang ng Bible, manalangin ka. No? Hindi mo na kinakailangan ng chinchansu. Di ba? So, yun lang kasi naabutan ko eh. Biki Belo na Wala pala. na si Shanshu. Hindi ko lang yung mga tayo. Yun kasi ang inabutan ko eh. Serum na ngayon, serum. 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 Tingnan nyo nga. Retinol. Yan kasi yung naabutan kong ginagamit ng nanay ko noon eh. Chinchansu. So, amoy pa lang chinchansu. Okay. Kaya huwag na kayong bumili ng serum. Serum ba yan? Serum retinol. Huwag na kayong bumili niyan. Huwag na kayo ng Biki Belo. So, sayang lang pera nyo. Mag-pray na lang kayo. Amen. Nakaganda pa kayo. Amen? Amen. Okay. So, tuloy natin. So, if you will remember, no, God show His will, no? Doon nare-reveal ng Lord ang kanyang kalooban when we come to prayer. So, number 3.
So, Hindi ako nakagawa. who experience the power of prayer? Ayan. Who experiences the power of prayers? So, those who have been separated, itong mga tao na inihiwalay. Anong separated? Ibang separated yung iniisip nyo. Yung separated na sinasabi ng salita ng Diyos, mga inihiwalay mula sa kasalanan. No? Inihiwalay sa maling buhay. Ayan. Who experiences the power of prayer? Those who have been separated. Sino yan? Si Jacob. So, the Lord which said unto me, according to Genesis, and thou saidst, I will not let thee go except thou bless me. Amen? Huwag kang bibitaw sa panalangin hanggat hindi ka pinagpapala ng Diyos. Amen? Pilitin natin. Siguro kung nagsawa si Ate Joy sa prayer niya na magkadokmemo to, baka wala nang kasagutan ng Panginoon. Amen? So sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo bine-bless, di ba? Kaya nga yung kaya si Jacob kung lumakad, ganyan, parang maiksi ang isang paa. Bakit? Yung halo ng kanyang balakang, no? Sinundot ng anghel, no? Pero ganun pa man, hindi niya binitawan yung anghel. Hindi kita bibitawan kasi mula gabi hanggang madaling araw, sila'y nagbubuno ng anghel. No? At matindi itong si Jacob. No? At ang sabi niya, ganun siya kapursige. No? Na pagpalain ng Diyos. Ganun din sa panalangin natin. Huwag kang bibitaw, huwag kang magsasawa hanggat hindi ka bine-bless ni Lord. Amen? Hanggat hindi niya sinasagot, ipag-pray mo. Amen. Hanggat hindi naliligtas sa mga mahal mo sa buhay, huwag kang hihinto. Amen. Amen? Amen. So, sino pa? Si Jabez. Kilala niyo ba si Jabez? So, siya yung nagsabing, Lord, no? Enlarge my cause. Ibig sabihin ay hinihingi niya yung sakop ng lupa, no? Na ang hangganan ay halos hindi mo na matanaw, no? Bakit? Sa Panginoon, marami tayong pwedeng i-expect para i-bless ka. What do you expect to God? So, higit siyempre sa ating Kristiyanong buhay. Amen? So, dapat ay mag-enlarge. Hindi lang dito kakilala sa Ethiopia. Hindi lang sa ano bang biyale kayo. No? Hindi lang. Dapat doon pa sa Gawido. Na meron palang mananampalataya doon. Biyali mortal. Meron palang dapat maturuan sa dako pa roon. Sino pa? Si Jehoshaphat. Nabasa niyo na ba yan? Amen. O our God, wilt thou not judge them? So merong nananalangin na isang mananampalataya para dun sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Kasi ang hatol sa kanila, anytime pwede silang mamatay Pero ang gusto ng Panginoon, dahil nandun ka, kino-consider na maturuan sila. Huwag silang mamatay na walang Kristo na kamukha mo. Amen? Amen. Parang Sodom at Gomorrah yan Diba? Na sabi ni Abraham, kung Panginoon, kung wala ka bang makitang 10 tao doon na matuwid, gugunawin mo. Sabi ng Panginoon, kung may 10, hindi ko gugunawin. Bakit? Kasi may taong nananalangin doon sa Sodom at Gomorrah. Kung meron ka Panginoon makitang 5, na matuwid doon, gugunawin mo pa ba? Hindi ko gugunawin, alang-alang sa 5 na matuwid. Kaya lang, ni 5, walang makita doon sa bayan na yun na matuwid Talagang kinakailangang hatulan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, ang Kristiyano, pwede siyang maging curse, pwedeng maging blessing. So, ang buhay natin, ganun din. So itong si Jehoshaphat, hindi sapat ang kanyang kalakasan. Sabi niya, we have no might. Wala kaming kalakasan. Ano pa? His lack of wisdom, hindi sila mga marurunong, hindi sila mga pantas. Sabi niya, neither know we what to do. Di nga namin alam ang aming gagawin. So his reliance upon the Lord alone, but our eyes are upon thee. Sabi ni Jehoshaphat, ang ganda Hindi man siya nakapag-aral, wala man siyang alam, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya alam niyo, ang taong ito, daig pa yung pinakamarunong
So pagka meron kang takot, meron kang pagpapahalaga sa Diyos, sa buhay mo, para kang napakarunong. So number 4, who will not experience the power of prayer? So sino ba yung mga tao na hindi makararanas ng kapangyarihan ng panalangin? Sila yung mga tao na merong matitigas na mga puso. Irreconcilable people na ayaw nilang manumbalik sa ating Panginoon. Ang kanilang buhay ay nasa pagre-rebelde. So, when Hebrews, yung chapter 12 verse 14 says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Kasi pagka ikaw ay nabubuhay sa kapayapaan, alam nila na ang Panginoon ay nasa sayo. Why? Jesus says, forgive if you have ought against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Yan ang rule ng kingdom. Mark 11:25. Pag hindi ka nagpatawad ng taong nakaaragabyado sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Ama. So yun ang rule. Kaya kung meron man sama ng loob, yan ay inilelet go na ng mga mananampalataya. Wala na yung nakaraan. Amen? I forget those things which are behind, sabi ni Paul. Kasi pagka binabalikan mo yon, hindi ka makaurong. Hindi ka makaabante. Bakit? Nakikita mo yung pangit na nakaraan. So ngayong Kristiyano ka na, iba na ang yung nilalakaran, nasa kaliwanagan na. Bakit? Marunong ka nang magsabing sorry, Panginoon. Amen. Marunong ka nang magsabi sa mga tao na nasaktan mo, no? Sa mga tao na napagsalitaan mo na patalikod. So yung say sorry, pagpapakilala, pagpapakumbaba, yung hindi raw ito nakakabawas ng yung pagkatao, yung magsabi ng sorry, patawad. Ito'y nagpapataas pa nga ng tingin sa iyo ng tao. Pero yung taong hindi marunong mag-sorry, magpakumbaba, hindi yan kumikilala ng pagkakamali. No? At sabi ng Biblia, ang nagpapakababa ay tinataas, at ang nagmamataas, ibinababa. Kabaligtaran, mga kapatid. Sabi nga kanina ng devotion natin na pinakamahirap mahalin yung taong nagawang kang hindi maganda. Yung kaaway mo. Kasi baligtad mahalin mo yung kaaway. Pag sinampal ka, sampalin mo rin. Hindi. Bigyan mo ng, balikan mo ng mas maganda. Ano yan? Ay, di ba to? Ipanalangin mo, Lord. Baguhin mo ang puso niya. Kunin mo na po siya. Matuto pa siya. Bakit? Kasi hindi matetest yung ating pagiging Kristiyano pag wala sila. Right. Alam niyo ba yun? Kaya yung mga umiinis sa inyo, magpasalamat kayo. Bakit? I-increase ang level ng inyong pananampalataya sa Diyos. Bagay. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, kung ang kaibig-ibig lang ang inibig mo, katulad ka rin nila, na iniibig nila, kapwa nila masama. Pero kung ikaw na mabuti, iniibig mo yung masama, kakaiba yun. Ibang level. Ibang level ng pagkatao meron ka, ibig sabihin, nasa sayo si Kristo. Okay, sino pa? So itong mga tao na yung tingin nila sa sarili nila ay righteous, matuwid. So pagka ang tao ay righteous, hindi nila kinakailangan ng Diyos. Bakit? Tingin nila lahat sa sarili nila Sila ang Diyos. silang tama. Hindi sila nagkakamali. Ay kakilala ba kayong ganyan? Ako Marami meron. po. Meron po. Si Perfecto Apelido Polido. Meron po. Meron. Perfecto Polido. Naku, hindi na sila. So, ang Panginoon lang ang perfecto, amen? Hindi perfecto In the name of Jesus Christ. So, panghuli. Perfecto. Ayan. So, the power of prayer. So, itong kagandahan. So, it is available to you, and yet, you do not have it. Ask, no? Does God get tired? Napapagod na ba ang Panginoon sa iyo? So, mahalaga yung humingi ka. Panginoon, no? Kasi pag walang panalangin, ang panalangin ay isang uri ng paghingi sa Diyos. Do you know that? Pag ikaw ay nagpe-pray, isang uri ng paghingi sa Diyos. Pag hindi ka nagpe-pray, hindi mo alam paano manghingi. So alam mo yung bata na
kumukuha ng hindi sa kanya. Sabi na't may lamok eh. Alam mo pa, may nagal nga si Jacob dito na eh. So, hindi tama. Kaya tinuturuan tayo na makita natin ang kasagraduhan ng panalangin, kahalagahan ng panalangin, no? Nagagawa ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. No? So, kung meron man kayong pangangailangan, walang pinakamabisa, walang pinakamakapangyarihan na pwedeng magbigay sa iyo maliban sa paghingi mo sa Diyos. Amen? Amen. That's why prayer is a power. No? Okay. Alam mo ba ang kapangyarihan ng panalangin? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay mo? Alam niyo, pinakamahirap yung mag-share ka na hindi mo naman naranasan. Pinaka-effective na sharing yung ikaw mismo naranasan mo na ang prayer is powerful. No? Nawa, sa hapong ito, makita natin na ang nagagawa ng panalangin sa buhay ng Kristiyano, una ay binabago siya, no, ng ating Panginoon. Kasi pag habang sinusunod mo ang Panginoon, nasasanay ka na eh. Para bang yung sa bahay, no? Yung normal na ginagawa mo, sa umpisa mahirap. Minsan nagre-reklamo ka. Pero pagka nakasanayan mo eh, baliwala na nagagawa mo, na tatapos mo ang gawaing bahay na hindi mo namamalayan. Bakit? Sanay ka na eh. So, ganun din po ang panalangin. Huwag tayong maging unfamiliar sa prayer at sa kapangyarihan nito. Bakit? Kasi pagka nagwa-wonder ka pa sa prayer, means hindi ka pa talaga sold out when it comes to prayer. So, ang church nga po natin, walang prayer meeting talaga. Alang ibang araw, sinasama lang natin sa Sunday. Kaya dapat ay mas lalo nating mapahalagahan ng prayer. Amen? Amen. So, it teaches us how to be humble, it teaches us how to ask, it teaches us how to live right, no? Para tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon. So, lahat ng bagay ay merong tinatawag na tamang paghingi, no? Lalo na pagdating sa panalangin. So, itong Jeremiah 33 verse number 3 ay sabi ng Panginoon na kung ikaw ay tatawag sa akin, no, ako'y sasagot. Amen? Amen. So, hindi siya bingi. So, alam niya kung ano yung motibo mo. At sabi niya, aking ikay didinggin. Answered prayer. Amen? Ginagaransya niya. No? At pangatlo, sabi doon, at magpapakita ko sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo kayang unawain. Ano yun? Higit pa sa iyong hinihingi ang ibibigay niya. Amen? Amen. So, pray big, expect big. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin na. So, let us bow our head. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong hapon. At tunay nga po na ang inyo pong mga salita ay gumagaransya na ang sino mang tatawag sa iyo, lalo na po ang inyo pong mga anak, ay naroroon ang inyong pagtugon, Panginoon. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na matapos kami iligtas ay naroroon pa rin siya, nakikinig at handang tumugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Thank you, Lord, for giving us guarantee na kayo po ay sasagot sa aming mga buhay, Panginoon. Lalo na sa mga panahon na kami nahihirapan na, panahon na kami nangangailangan, panahon na kami may mga karamdaman. Salamat po, Panginoon. Ito'y hindi namin kayang tumbasan ng salapi. Ang pagpapasalamat at pagkilala sa aming Diyos. Kaya salamat, O Diyos, na kami tinuturuan mo na pahalagahan ang panalangin sa aming mga buhay as individual Christians, Panginoon, as well as a church. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga anak na may puso na manalangin just because they know that we have God who always hears our prayers. Salamat, Panginoon, ngayong hapon na binigyan mo kami ng pag-asa na may Diyos na parating nakikinig, handang dumamay, handang umabot ng aming mga kamay sa mga panahon na hindi na namin kaya, Panginoon. At
minsan pa habang lahat na kayo ko nakapikit, naglalaan ka ba ng oras para manalangin? To talk with the Lord, to talk with your Father, our Father. Then how much time do you spend in your knees? Gaano kalaking oras ang iyong ginugugol para lumuhod, itupi ang iyong mga paa para manalangin sa Ama? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Well, hindi natin kayang tumbasan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang kanyang pagtugon ay depende sa panahon na iyong inuukol sa panalangin. At ngayong hapon, kung nakikita mo na mahalaga ang panalangin, bakit hindi ka mag-commit? Lord, teach me to pray. Teach us to pray. A prayer that a heart. A prayer that have faith. Ngayong hapon, Lord, baguhin mo po ako sa aking attitude toward my prayers. Alam ko po na hindi ko nagagawa na manalangin ng tama. Mag-ukol ng panahon para kausapin ka, Panginoon. At ngayon, dahil narinig ko ang iyong mga salita na naipangaral, salamat na ako'y napaalalahanan na ang prayer ay pahahalagahan ko, ang prayer ay gagawin ko. Because you are always there to listen, to reach your hands over me. Salamat po, Panginoon. Kung ganyan ang iyong panalangin, you may raise your hand. I will pray for you. Meron ba sa ating mga kapatiran? Amen. I will pray for you. God bless you. God bless you. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli ngayong hapon. At minsan pa ay tinuruan mo ang aming mga puso sa gawaing makalangit, Panginoon. Yan po ay ang kahalagahan, kapangyarihan ng panalangin na pwedeng gumawa sa aming buhay ng mga himala na hindi namin kayang maunawaan, just because we have a great God who knows everything, who can give everything. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon sa mga anak nyo na nagtaas ng kamay, na nagpapakita, nagpapakumbaba, na hindi nila magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang inyong mapagpalang kamay at ang kanilang mga pangako na gagawin sa kanilang mga buhay, desisyon sa kanilang mga buhay at pangako sa inyong paanan, Panginoon. Tinalapit ko po ang mga anak nyo na nagtaas ng kamay. Whatever they want, whatever they ask, I pray to you, Lord, that you will bless them and encourage them and answer their prayer. At lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po yung magsabing Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo lahat at tawagin po natin ang ating moderator this sermon.